Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong tanghali na po ng Webes mga idol. Ayan, kakadating lang namin ni Boy WhatsApp, kakasundo ko lang sa kanya sa eskwelahan. So mag-update na tayo ngayon mga lods, no? So i-check natin kung ano yung mga nangyari kaninang madaling araw. Mga idol, no? So sino mga napuyat dyan, no mga idol? So ako, aminin ko na, nakatulog ako kagabi pero nakanood pa ako, no? Ganito yung nangyari kagabi. Alas 12, nag-live si Boss Robo. Ayan, so nung pagka-live niya pa lang may position na ako noon eh. Tapos natalo ako ng $20. Natalo ako $20, tapos nanonood ako hanggang antok na naramdaman ko bigla yung antok. Mga idol, tapos yun nakatulog ako. Grabe. Kawawang bata, talagis yan. Sabi nga ni boss, yun ba, nanonood ka ba? Tapos pag, sabi ko, hintayin mo lang maya-maya, wala pa naman eh, sabi ko. Tapos, pagising ko, wala na to, patay na yung TV, madilim na. Sabi ko, wala na, tulog na ako. Natulog na ako, mga idol. Yun, talo lang ako yung 20 USDT, actually nagpasok talaga 400 USDT. Ayan, yung pang-trade ko talaga, naka-ready na ako eh. Kaya lang yun, natalo tuloy akong 20. Sabi ko, nantok ako. So yan, pagkagising ko ng umaga, wala na, yun, nasikaso na. And then ngayon, ayan, nag-update na tayo. Ano yung mga nangyari ba? So sayang to, no? Sayang yung itong ano na to, itong anong oras ba to? Alas 3 to ng madaling araw, mga idol. Sayang, no? So, hindi pa tayo nakaka-position ulit ngayon. Hanap tayo ng timing, mga lods. So, ayoko naman pilitin. Kasi usually, ano na yun, ayun yung isa sa mga aral na natutunan ko. No, yung sobrang inip mo, nag-early position ka, at ang pangit ng position mo. No, lalo na to, yung level nito, diretso lang yan. Ayan, no? Andito ka ngayon sa range na to. Wala ka man lang dito o dito sa baba. So, kailangan medyo nasa dulo ka ng wave. Ayun yung sa tingin ko. No, so ngayon nasa gitna tayo, ayoko munang pumosisyon. Siguro once na mag-drop to ng konti dito, mga idol, ayan, sa mga $3, pwede na akong pumosisyon dyan siguro. Ayun yung abangan natin. And kung sa sobrang inip ko, hindi naman na kumbaga mabilis ang trade siguro. If ever na umangat to dito banda sa 3.3 o 3.29, mga ganyan, magsishort ako dito sa part na to. Ganun yung nasa isip ko. Nasa isip ko yun, mga lods, hindi ko pa ginagawa at baka hindi ko gawin. So sinasabi ko lang yung nasa isip. Parang kausap ko lang yung sarili ko siguro. Ganyan. So ayan. Ayan tayo ngayon. Bitcoin ganun din. Nung alas 3 ng madaling araw, bumaba siya ng 115. Grabe, ang gandang position nito. No? Sipin nyo kung nakaposisyon kayo dyan, mga brads. Dito banda. No, ang sarap niya ng feeling, mga idol. Ngayon, no, nasa 118. Kaya lang, alas 3 na to ng madaling araw. Nakakatatlong panaginip na ako niyan. Grabe, tanda ko na yan. Hinatok na ako lagi. Alam niyo yung mga lolo, masandal tulog. Feeling ko, ganun na ako eh. Inaantok na ako. Nakaka-bad trip. Ayoko ng ganun. So mag-update na tayo. So bago tayo mag-update, alam nyo na mga idols, palike muna ng video natin. Siyempre, please, like nyo naman yung video natin. At sa mga gusto ng ganitong content, subscribe kayo. At sobrang saludo sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin using membership. Saludo sa inyo. So ito na. Check na natin ang mga balita. Yun na nga mga idol. Jerome Powell just said, Trump tariffs are making some goods. Sabi niya rito, negative to kay Trump, no? Trump tariffs are making some goods more expensive and that inflation expectations have moved up as a result of survey. Sabi niya, no? So rate unchanged, sabi dito ni Jerome Powell. So ayun na nga yung nangyari, mga idol, no? Nagkaroon na tayo ng post. Pero sabi nga natin, naabangan natin kung ano yung sasabihin niya, maging hawkish ba siya, maging dovish siya. Talagang yung sinabi niya na naplano niyo ba yun? Kasi nireview ko yung sinalita niya kanina eh. Habang nag-aasikaso ako, nakikinig ako eh. Meron siyang sinabi doon na hindi siya sigurado. Di ba? Hindi siya sigurado kung may gagawin sila sa September.
Walang idea si Papa Jerome. Baka hindi niya alam kung nandun pa siya sa September. Ayun naisip ko eh. Hindi niya alam kasi kung siya pa rin ng Fed sa September o hindi na. 'Di ba? So wala, naiiwan tayo sa limbo. Sabi nga nila na nakaano tayo. Bitin sa lahat mga idol. So wala tayong idea kung ano yung mangyayari ngayon, 'di ba? Dahil diyan mga idol, in the past 24 hours, 146,519 traders were liquidated with 421.04 million in total losses. Mga loads, dahil sa nangyari, the largest 5.4 million Ethereum long wipe clean. Patay ka dyan, no? Kumbaga, yung 5.4 million yan niliquidate. Liquidations spike after Powell said it's too soon to plug a September rate cut. So, ayun na nga mga lodi, no? Triggering a sharp pullback in risk assets. So, ayun na, negative yun mga lods. So, kumbaga sinabi niya, wala pa tayong, hindi pa sure kung magkakat sa September o hindi. So, wala. Kumbaga maaga pa para magdesisyon para dun. So, ayun na nangyari, di ba? So, grabe. Parang minamanipulate nila na maraming maliquidate ngayon. Sabi nga dito ni Marty Party, if you fell for the manipulated flash on all markets on a nothing burger FOMC, you need to change who you follow. Sabi, no, that was an obvious manipulated flash on all markets to remove leverage using FOMC rate pause narrative. Look at ES1, sabi, that was too obvious. Kasi kung titignan nyo nga naman to mga idol, no, bigla kinuha lang yung liquidity dito sa baba, tapos bumalik siya dun sa pwesto na yun. Di ba? Parang ganun lang, kunin natin to, plak-plak, sabay ko, balik tayo sa kung saan tayo. Ganun, di ba? Parang sinadya. No, don't fall for false narrative, expect them. Sabi, huwag kayong maano doon, asahan nyo na magkakaroon ng ganyan. We're in a risk-on environment. Manipulators will use any monetary event as a false narrative. Don't get shaken out. Stay long to the top of the liquidity business cycle. So ayan mga idol, no, dapat sabi ko nga kahit mga magagaling na trader, pagdating ng mga FOMC meeting, talagang natatalo rin mga idol, mga ganyang event kasi nga wala tayong idea, no, kung kasi kapag minanipula nila hindi mo alam kung saan 'di ba? So ngayon ang ginawa nila, kinuha nila yung nasa baba mga idol, no, bago tumaas. Ngayon kasi marami pang mag-aano diyan nung kinuha nila itong mga nasa baba, marami nag-isip na, pabagsak na. So, nag-short pa rin sila. At ayun, kinuha ulit sila. So ang niliquidate dito, yung mga nakalong tsaka naka-short. Ganun yan, mga idol, no? So, grabe, di ba? Ganun-ganun lang. Isang event lang na FOMC. Magkano yung kinana nila, mga idol? $421 million. Yeah? Ganun. Kaya, kasama ba kayo dyan? Ako, kasama yung $20 ko dyan. Kagabi sinama ni Jerome Powell. Grabe. So ayun nga yung plano ko ngayon, hihintayin ko itong mag-drop. Pero kung hindi na ito mag-drop, wala na siguro. Etong 280 USDT ko na ito, magkano to? 20. Basta naman nasa 20,000 din to Ito, sakto to sa minimum ko na pambili ng coins. So bibili ko na lang to ng coins, na isang coins ko. Tapos yun na, tama na, di ba? Abang-abang na lang. Pwedeng ganun. Pero kung bago maghapon o mamayang hapon, mag-drop pa to, puposition pa siguro ako muna. No, ganun yung gagawin natin, mga idol, no? So kayo, ano ba nangyari sa inyo, mga lods, no? I-share nyo nga dyan sa comment section. Ito naman, mainit si Trump So hindi niya maano si Jerome. Dito na lang siya kay Nancy Pelosi. Sabi niya dito, President Trump calls for an investigation into Nancy Pelosi over insider trading, no? Kumbaga, nakokontrol nila. Talagang hindi na maalis yung ganun, no? Kinokontrol yung market para may mga kumita. Dapat, kung alam na natin na ganun, kinokontrol, dapat sila yung masabayan natin yung nagkokontrol. Ang tanong, paano natin masasabayan yung nagkokontrol? Paano? Kailangan malaman natin yan. That alam natin yung mga wallet siguro address nila, no? Kung sino yung mga nananalo na parang sa tingin nyo nagko-control, tignan natin yung mga wallet address, mga wallet nila. Tapos kapag nag-trade sila, gayahin natin. Ganun kaya, no?
Sabi kasi ni Trump dito, Pelosi should investigated, no? She has the highest return of anybody in Wall Street. Isipin niyo babae si Nancy Pelosi, siya pa yung tinalo niya pa yung mga malulupit sa Wall Street. Siya yung highest ROI. How did that happen? She knows exactly what's gonna happen. So parang sinasabi na alam niya kasi yung mangyayari kasi nga kinokontrol daw. 'Di ba? Ayun yung inano sa kanya. Binato sa kanya ni Trump, no? O yung binintang sa kanya ni Trump. Ngayon, na-interview ngayon si Nancy Pelosi sa CNN. Ang topic nila ngayon sa CNN, kaya pumayag si Nancy Pelosi na interviewin siya, is hindi yun, no? Ano ba tawag dito? Being passionate about stock absolutely mesmerizing. Why do you say that? Kumbaga, ang topic, kaya nagpa-interview si Nancy Pelosi is yung 60th anniversary of Medicaid. Ayun yung topic. Pero ito si Topper, tinanong niya siya tungkol dun sa trade. So, pakinggan natin, tingnan natin yung reaction ni Nancy Pelosi dito, mga idol. So Nancy Pelosi became rich. Why do you have to read that? We're here to talk about the 60th anniversary of Medicaid. That's what I agreed to come to talk about. Yeah, but I wanted what that means in the election. I wanted to give you a chance just to respond. He accused you of insider trading. What's your response to that? That's ridiculous. In fact, I very much support to stop the trading of members of Congress. Not that I think anybody's doing anything wrong. If they are prosecuted and they go to jail. But because of the confidence it instills in the American people, don't worry about this. But I have no concern about the obvious. So parang sinabi niya dito, sa tingin ko hindi siya yung nagtitrade, yung asawa niya. Sabi dito kasi, that's ridiculous. In fact, I very much support the stop the trading of members of Congress, no? Kasi dapat isabatas yun na bawal mag-trade yung mga membro ng Congress kasi parang may insider sila, di ba? I have no concern about the obvious investment that have been made over time. I'm not into it, sabi niya. My husband is, di ba? But it isn't anything to do with anything insider. So, sa tingin ko yung asawa niya talaga yung diyan. Yung syempre ako sa trading, di ba? Kung kaya mong magkaroon, kunyari, yung asawa ko, kayang malaman yung mga ganito, yung mga ganyan, di ba? Uy, ano nga natin? Kailangan natin mag-trade para ganito, ganyan. So, ayun nga. Pero, ano pa rin siya doon? Kasabwat pa rin siya. So, baka namang, tama yung sinabi ni Trump na imbestigahan siya. Di ba? Ganun yan, mga idol. So, ito ang maganda. Ito ba yun? Nasaan ba yung... Ito nga. Mga idol, no? Magugulat kayo dito, mga lods, no? Bullish to, mga idol. The SEC released listing standards. Tandaan nyo, listing standards for crypto ETPs via new exchange filing. With any coin of over 6 months of futures trading on Coinbase derivatives appearing likely for approval, no? So ito yung mga medyo nag-stand out na mga coins. September or October timing expected for multiple altcoins ETFs approval per Balchunas. So ito yung mga coins na parang ngayon, nag-stand out ngayon, mga malolodi. Magugulat kayo dito, mga lodi. Ayan. So ayan Litecoin, Bitcoin Cash, ayan na. Dogecoin. Isipin nyo Dogecoin mga lodi. At yung Polkadot na medyo wala nang silbi na nakikita ko. Pero ngayon Shiba Inu. Yan mga lods, no? SHIB. Avalanche, Chainlink, Stellar, Nano, Solana, Hedera, Cardano, at XRP. So nagulat ako dito mga lods kasi nakita ko yung SHIB tsaka yung Doge. Alam nyo, siguro alam nyo na yun kasi dati pa, alam nyo naman na meron ako nun. Pero yung kasing dalawa na yun, risky na yun. Sobrang risky yun. Kasi meme coins yun mga idol. Willing na kumawala yun Yung ko doon, yung ininvest ko doon. No, kumbaga willing akong mawala to. Kumbaga high risk, high reward to kasi meme coin Di ba? Kung mag-pump man siya, solid. Kung hindi, wala. Kumbaga 50-50 ka diyan. Kumbaga ayan yung mga invest ko na, ayan yung mga coins na ininvestan ko na 50-50. No? Pwedeng mawala, pwedeng manalo, ganon.
So dahil nakita ko to, tumaas yung ano ko na, uy, baka pwedeng manalo ha. Pwedeng po mag-pump sa alt season to ha. Mga lods ha. Kasi kung babasahin nyo yung mga comment dito, if a coins had futures on Coinbase for 6 months, it might be next. Altcoin ETFs are lining up and September or October could be historic. Sabi, pasok yan sa timeline natin. Mga idol, momentum building behind the scenes, it seems, sabi, no? The ship getting real, the market doesn't wait for approvals. It front-runs clarity, always does. This just puts a timeline on what was already priced in for paying attention. So ayan mga idol, bullish alt season coming. So ito na, no? Sila, yung SEC kasi naglabas niyan. So solid mga idol dahil nakita ko yung mga coins ko diyan. Ilan yung coins ko diyan? 1, 2, 3, 4, maybe 5. Pag hindi ako nakapag-trade bibiling ko yung isa yun na yun, mga lodi, no? So, hintayin na lang natin. Ngayon, punta tayo dito. Kasi nga, naglabas na yung crypto report, di ba? US White House crypto report has been released. No Bitcoin or digital asset reserve mention. Wala naman talaga kahit anong binanggit. Cross-border payment innovations under stablecoin and payments recommendation identified. So ayun yun, no? Cross-border payment. Pag sinabi kasing cross-border payment, isa lang yung maiisip mo, which is XRP. Ito yung isa sa mga files doon sa 160 page ata o something. Innovative cross-border payment. O ayan ha. Cross-border payment system. O ano ba yun? Mga idol, di ba? So marami kasing na-blanco rin nagalit yung kumbaga ano pa nga siguro mas sumama yung loob nila lalo na yung mga Bitcoin Maxi kasi ini-expect nila na babanggitin yung Bitcoin, no? Sabi na Bitcoin crypto reserve, no? Ganun babanggitin, kaya lang wala, no? Ang dami naghintay, ang daming umasa, no? Ako nga ini-expect ko nga, alam niyo kung binanggit yung Bitcoin doon solid alam niyo kung bakit? Kasi magpa-pump si Bitcoin. Pag nag-pump si Bitcoin, magpa-pump lahat 'di ba? So, dapat talaga nabanggit siya doon. Maski ako, nagulat ako, di siya nabanggit Gusto ko rin mabanggit si Bitcoin doon kahit papaano. Kaya lang, hindi rin natin inaasahan na walang isipin nyo kahit isa. Walang binanggit na pangalan ng crypto. So, kung ano lang yung mga plano nila, kung ano yung mga gagawin nila, ayun lang, no? So, wala talagang binanggit. So, nakakalungkot. Dalawang disappointment yung naramdaman natin ngayon ay kagabi which is yung walang binanggit na crypto dun sa crypto report nila, tapos nag-post si Jerome Powell. Ayun ang dalawa na yun, no? Isipin niyo na lang kung nag-positive yung dalawang news na yun, nabanggit yung mga coins natin tapos nag-cut ng rate si Jerome Powell. Isipin niyo na lang kung ano mangyayari. Ibig sabihin hindi pa ito ang time, no? Hindi pa to ang time, sabi nila. XRP futures on Kraken flip sold future trading volume for the first time ever. Data from CoinDesk shows XRP perpetuals were 3.48 billion in volume on Kraken this month compared to Solana na 3.23 billion. This spikes reflects a serious investors' interest in XRP. So, grabe, no? Parang ngayon lang nila na yun. Ngayon nyo lang na si XRP, mga idol. Ang kulit nyo naman. So, ibig sabihin, marami nagpo-futures trading sa XRP. Isa na to. At ang kulit ng ginawa niya, nag-short siya, no? I just opened a 500,000 XRP short, sabi ni Link, Liquidation niya daw is 3.6, which is ang taas na nun. Mga lodi, dito na banda yun. Asan na si Link? Ayan. 3.65. Grabe, dito na mismo yun mga idol, no? Sa top na yan, sa all-time high halos. Kasi ang all-time high is 3.66. Di ba? So 3.65 ang liquidation niya, nag-short siya. So habang bumababa yan, nagpa-profit siya. Pero habang tumataas yan at hanggang dito yung 500,000 niya na maliliquidate. Mga idol, no? Yan. If it hits my target, I make $3 million. Sabi niya. Sorry Ripple fans, but it's over. Sabi niya. Ano kaya? Ano kaya mangyayari dito mga idol? Abangan natin to.
Pag nag-pump, durog siya dyan, mga idol. Kung totoo to, pag nakita ni market maker to, baka targetin siya niyan, mga idol, no? O, ito, nag-comment dito si Vin Diesel. Si Vin Diesel ba to? O, ayan. May comment dito si King Balex, mga idol. Pakinggan natin yung comment ni King Balex, ha. Ipapassport ko lang ng konti. So people want to talk to me about in the White House report, all these chain link stupid fucks want to talk to me about, oh, they only mentioned Ripple one time. They only mentioned Ripple one time in the White House report. President Trump met with the Ripple CEO before the White House report. You stupid fuck. Ripple is the first body member of the new global payment standard. Sabi niya kasi dito, XRP is the first body member of a new global payment standard, not Chainlink. Not Chainlink. Chainlink. The only thing that's for Chainlink and the White House report is what? For data. It's only for data. Nasartalo sa kanya, mga idol, no? So, kung totoo man na XRP is the first body member of new global payment standard, ang lupit niyan, mga lods, no? Antindi niyan. So, hintayin natin. Tapos, eto, mga idol, ang ganda na itong news na to. Kasi, actually, huli ko na nabasa to nung pinost na. Ang nabasa ko talaga, eto, yung post nito ni Andre. Basahin nyo lang haba, binasa ko to Lahat ng tanong niya dito, diba ang tanong niya dito? Ripple has 300 banks partnership, but after 13 years, shouldn't there be billions in daily on-chain volume? Kasi nagtatanong siya. Sabi niya rito, I know people are very opinionated about this, but I've been following XRP since 2014. And I still have not found the answer to these questions. Genuinely looking for thoughtful response. So, ang dami niyang tinanong. Ito, tas if XRP is volatile, why use it over stablecoin for transfer? O nga naman, di ba? If volatility is not an issue because it's a bridge currency, what is it incentive to hold it? Are bridge currencies is still necessary when stablecoin will cover most pairs in the future? So, ayan mga tanong niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mga idol, kilala niyo naman si David Schwartz siguro, di ba? So, si David Schwartz, nabasa niya to at for some reason, siguro wala siyang ginagawa sa buhay niya, nagkakamot lang siya, sinagot niya lahat. Puti kayo, nangaba, oh. Ayan, oh. Ripple has 300 banks partnership, billions of volume. Ito yun, di ba? Unang tanong niya, oh. Sinagot niya, ito yung tanong niya, ito yung sagot niya. If XRP is volatile, was it stablecoin transfer? Ito yung sagot niya. If volatility, chere, ito yung sinagot niya. If ito yung sinagot niya. So nga ba? Pero ang pinakamalupit na sinabi niya, mga idols, nandito sa baba. Ito. No? Sabi dito, is XRP still essential for Ripple? We hear a lot about RLUSD, but almost nothing about XRP NMR. Sabi niya. So sabi dito ni David Schwartz, I don't have numbers in front of me, but I'm pretty sure XRP use as a bridge in Ripple payments dwarfs every other asset, no? So ayan mga lodi, no? Tapos binasa ko to, and then sabi ko, ano kayang gagawin ko dito? Ngayon, tinanong ko si Grok, mga idol. Saan yan? Ito. Wala, nasa na yun? Today. Dito. Sabi ko dito, if it's true, sabi ko, what will be the price of XRP? Ayun yun, mga lods, no? Yung tinanong ko sa kanya. Dito yun. Ito kasi yung post na yun. No? Ayan, no? Use a bridge in Ripple payment dwarfs every asset. Diba? Every other asset. So, ayan yun, di ba? So, tinanong ko kasi explain me this eh. Ayan, no? Can you explain me this post? O, ayan. Tapos sinabi ko, if it's true, what will be the price of XRP? Sabi dito ni Grok, mga lodi. Dito na tayo sa bandang huli sa katapusan ng mahaba eh. Conclusion. Ayan, conclusion, no? If Schwartz's claim is true and translate to widespread adoption by year 2025, XRP price could realistically range from $5 to $25 by December 2025.
Ayan yung sagot ni Grok, no? Tapos, with $10 as a balance midpoint. So, ito yung parang gitna, di ba? So, ito yung gitna niya, halimbawa. By 2030, $15 to $30 seems achievable in a favorable scenario, aligning with an analyst optimism. So, ayan na yan, mga lods. Pero yung sinabi niya dito na $5 to $25 ngayong December 2025, dahil dun sa sinabi niya ni David Schwartz na to, mga idol, kung totoo to. O sa tingin nyo ba magsisinungaling si David Schwartz, mga lods? Di ba? O, ayun. Ayun yung tinanong ko kay Grok. O. Alam niyo naman si Grok, ano din to eh. Sa tingin ko lang ano lang, hindi rin siya nagbibigay nung parang hope na eto tataas yan. Ano lang din, kumbaga sa totoo lang siya, mga lods. Ganun siya. So kung sa tingin niyo na hindi nagsisinungaling si David Schwartz, sabi ni Grok baka umabot ng $5 to $25 ngayong December. O, di ba? Hindi ako nagsabi nun, mga idol, si Grok ha? So, ayan bullish ako dyan So, punta tayo dito. Panoorin lang natin to mga idol, no? Welcome to the Matrix. Nakita ko lang ulit to. Pero meron na kasing gumawa nito. Pero iba kasi to ngayon Parang bago tong video na to No, panoorin natin. So, may nakalagay dito yan, mga lods. Sa gilid niyan, no? Wag natin, hindi ko nalagyan ng source kasi may music baka makapiright ako. So, sinearch niya lang yun dyan sa gilid, no? Yung KYM, no, nakalagay. KYM translation, no, know your member. Ayun yun, ibig sabihin, no? Parang sa KYC, know your customer. O, ito yung gematria calculator, mga idol, no? Numerical values to letters or words, calculating their total to uncover symbolic meaning. So, may mga meaning. Kung ano yung meaning kung ano itatype mo dito, lalabas yung meaning niya. So, tinype niya yung KYC ata something. KYM. So, ang lumabas, XRP. No? XRP. Tapos, ano yung sinearch niya uli? Pwede nyo subukan yun, mga idol, no? Ito yung Mulpa and Norwich. Chinat niya, ang lumabas, Brad Garlinghouse. Sa palabas na Matrix yan mga lodi So kung titignan nyo si Brad Garlinghouse, mga idol, kasama niya na yung mga sorry na forward ko. Kasama niya na yung mga bigatin sa buong mundo, mga lods. Sino ba to? Director of Monetary Markets o yung IMF, diba? Chairman ng Saudi Arabian Monetary Authority. O, ito naman sa Hong Kong Monetary Authority. O, tapos si Brad, mga idol, no? So, parang sinapakita niya lang, diba? Tas ito pa, syempre, si Daddy. Parang andyan na, kumbaga, alam niyo naman sa, diba? May mga yung mga Riddleman natin dito sa XRP. So, yun na yun, no? Pinakita lang sa inyo kung sino yung mga nakakonekta kay Brad Garlinghouse or sa XRP, mga idol. So, kayo nang bahala. Tas eto. Dali Ay, ano ba nangyari? Sorry. Nagpaliwanag na kilala niyo na to, di ba? Ito yung nakitang nanonood ng talpak. Nagko-comment lang ako dito last na ko na dito kasi may sinend pa sa akin to para lang mag-comment ako Ang kulit niya kasi sinabi niya, pinapatawad na kita. Alam niyo kung sino yung pinapatawad niya? Yung nag-video sa kanya. Yung nag-picture sa kanya na tao, ayun daw yung pinapatawad niya. Sabi niya, kung sino ka man, pinapatawad na kita. Ayun siya pa yung nagpatawad, mga idol. Grabe, nakatigas ng mga natin, mga lodi. No? Isipin nyo syempre ang reason niya daw. Ang reason niya daw kasi pinorward lang sa kanya yung video na yung ganito ganyan. Hindi ako naniniwala doon Kasi halimbawa ikaw, mga idol, ikaw nagiinuman kayo. Nandun ka sa isang lugar. Kunyari sa trabaho mo, ganyan, nagtatrabaho ka.
Ano yung laging tinitingnan mo sa cellphone mo? Kunyari ikaw trader ka, 'di ba lagi mong tinitingnan yung trade mo, yung ano mo, yung lagi mong ginagawa. 'Di ba? Yung lagi mong ginagawa na something na gusto mo lagi nakikita sa cellphone mo. 'Di ba? Kapag nagtatrabaho ka, pag nakuha ka ng oras, titignan mo yung trade mo, i-check mo kung ano nangyari, ganyan. Kung ano yung hilig mo lagi mong ginagawa, ayun yung sinisilip-silip mo kung meron kang chance. Ibig sabihin, kasi sinasabi niya, hindi naman ako nagtalpak eh. So, ibig sabihin, hindi ako naniniwala kasi doon na pinadala sa kanya yun. So, ang nangyari, baka tinitignan, baga, lagi mo sigurong ginagawa yun. Kaya hindi mo na natis na magganon, no? Silipin, tsaka alam ko kasi dati nag-ano rin ako nagtalpak din ako sometime in my life nung pandemic. 'Di ba, bago ka makapasok dun sa site na 'yon, dapat naka-register ka dun. 'Di ba? Hindi naman 'yun ayun ang alam ko. Hindi ko alam kung video yung pinanood niya o something na dun siya nanonood mismo sa application ng talpakan 'Di ba? Kung sa talpakan ka nanonood, hindi pwedeng pumasok ka dun ng basta-basta lang na hindi ka nag-register dun. Kasi kailangan mo dun cellphone number mo, yung GCash mo, 'di ba? Kasi doon ka magpapasok ng pera cash in cash out 'Di ba? So ibig sabihin, ano ka doon, idol? Ang ano ko lang dito, ang pa-clean ko na lang. Ang lala no, mga idol, ang lala na ng ano natin. Tapos ang malas niya kasi siya pa yung nakita. Sipin nyo, wala nang parang hindi na professional, no? Wala nang standard yung mga tao, yung mga leader ng bansa natin. Ganun na, wala man lang silang professionalism na andito ako, ganyan ako. 'Di ba? Wala, nakakalungkot lang mga idol, no? Grabe. Sipin nyo, no? Ganyan yung mga namumuno sa atin. Dahil yan, malas talaga. So, ito na. Naalala nyo yung nireport natin na may papuntang alien sa atin ng November. Tapos, nagbago yung isip ng mga scientists. Naging comet na lang daw. Magiging ano lang daw siya, parang malaking comet, di ba? So, ngayon, balik na sila sa alien ulit, mga idol. Sabi dito, scientists now believe the 7-mile object hurtling toward Earth might not be a comet after all. And that could actually be an alien spacecraft. Sabi mga idol, no? So, ayun na nga, no? Spacecraft na siya ngayon. Hindi na siya comet. Hindi ko alam kung matutuwa ako dito Mga lods no? Kasi hindi biro yan, mga idol. Kasi kung mga alien yan, kung totoong alien to mga to, napapunta, kailangan natin mag-ready. Yung human race. Kasi hindi biro yan mga lods Paano kung talagang nananakop itong mga to? Mami, hindi si Thanos Di ba? Biglang pumitik yan pumitik ng ganun yan. Ubus tayo kalahati natin. Di ba? Wala na mga Avengers na magbabalik sa atin after 5 years. Mga Lodi. So, kung totoo man to, wala rin naman tayong magagawa dahil nasa Pilipinas tayo Siguro kung American citizen tayo, pwede pa tayong umasa sa gobyerno natin. Kaya lang, wala nandito tayo sa Pilipinas. Oo. Kung ano lang yung mangyari, kanya-kanyang diskarte na lang yan. Kanya-kanyang paraan para mabuhay kung sakaling mananakop itong mga to. Pero kung hindi naman, kabaliktaran naman, no? Paano kung dumating sila tas tulungan tayo, no? Tulungan maging advance yung technology natin dito sa Earth, di ba? Paano kung ganun? So, mas makakaganda yun pagka ganun, di ba? O, andito kami, we come in peace. Ganun, di ba? We come in peace. So, tuturuan namin kayo sa ganitong technology, ganito ganyan. O, naku, sikat na naman si Elon Musk yun. Si Elon Musk ang kakausap dyan, malamang. Di ba? Grabe. Sino kaya representative ng Pilipinas? Na kunyari, bawat bansa magkakaroon ng representative. Hindi mga bugoy-bugoy lang na chupul, Kahit na mga lahat dito naman sa Pilipinas, kahit na mga sutoy lang nagkakaroon ng posisyon Dapat yung tawag dito,
yung nararapat, kumbaga, yung nararapat sa ganyang larangan. 'Di ba? Yung matalino, scientist. Sino ba pinakamagaling na scientist dito sa atin? Wala atang sikat eh. No, yung mga scientist dito sa atin, kung meron man, mga professor, mga ganyan, ganun yung dati ko mausap. Hindi yung mga bida-bida lang, mga idol, no, na gusto lang sumikat na mga politiko. No, so baka ikapahamak pa natin pag sila pa kumausap. Akala mo talaga nandiyan na eh, no? If ever lang naman. Ganun lang siya. No, so ayan mga idol, no? Ayun yung news natin ngayong araw. Mamaya follow up tayo sa mga news natin kung anong nangyayari. Kung papunta na ba tayo sa matinding... Alam nyo, dahil sa ganitong news, naisip ko lang, wala tayong ibang asahan nito kundi bumasa ng chart para sa trading. Kasi sa tingin ko, magiging slow moving volatility. Slow moving consolidation lang to ngayon, mga lods. So, hintayin natin siguro first week o second week ng August sa mga news na matitindi bago to gumalaw. Pero ngayong start ng week ng August, first week, medyo sa tingin ko, lang to, mabagal, no? So, nakaka-boring. Yun ang sa tingin ko lang, ha. So, kailangan nating mag-high leverage pag nagtitrade ako. Ako lang yun, ha, hindi kayo, ha. No, so, ayan. So, kita-kits tayo mamayang gabi. Mga idol, maraming salamat sa mga nanood, no, mga lord. Sana like niyo yung video natin, ha. Comment kayo kung ano masabi niyo sa mga bawat topic natin, mga idol. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, I'm playing with slime. Okay? Peace out.